ang ating balita ngayon, no? Nagkagulo na ang Pilipinas. Grabe. Nagkagulo na ang mga ano bang ibig kong sabihin? Nagkagulo na ang mga kalaban nitong si Vice President Inday Sara Duterte. Nagkagulo na kasi po kahapon lamang ay merong matinding nangyari. Yan. Ano ba ang matinding nangyari? No? Mahigit 20 kagrupo na ang nag-confirm na susuporta sila kay VP Sara, at hindi lang ito mga ordinaryong grupo, no? Itong 20 kagrupo, una pa lang ito unang araw pa lang ito na meron nang nag-confirm na 20 kagrupo na mga malalaking grupo na susuporta kay Vice President Inday Sara Duterte sa pagtakbo niya sa 2028. Kaya nung narinig ito ng mga kalaban ni VP Sara ay goodbye na. Goodbye na. Kaya gulong-gulo ngayon ang Pilipinas kasi busy sila ngayon sa pag-discredit nitong mga 18 ex-Marines, no, na nagpapatunay na itong administrasyong Marcos ay wala talagang ginawang tama. Di ba? Walang ginagawang tama kasi po puro na lang mga maleta ang kanilang inaatupag. Di ba? Idinaan natin diyan sa mga pabiro, pero ang kawawa dito ang taong bayan, okay? Kasi po ingat-ingat po tayo dito sa mga government officials na ibinuboto natin. Nabudol na nga tayo sa bangag. Tapos sa mga ingat-ingat po kayo sa mga audience ko dito sa Donmar TV. I know we have different provinces. Ako meron akong sariling probinsya, kayo rin mag-ingat-ingat po kayo. Siguraduhin ninyo na yung iboto ninyo ng mga congressman ay nakasuporta kay VP Sara. Okay? Palakpakan, okay? Kasi sa totoo lang, no? Itong grupo na nag-confirm dito kay VP Sara na sila po ay susuporta, ito na yung simula, no? Kasi unti-unti na itong babaliktad itong mga congressman dyan ngayon sa mga distrito ninyo, no? Babaliktad yan sila. Pero wag kayong magpabudol sa mga balimbing at bumabaliktad, no? Kasi for sure si VP Sara hindi yan basta-basta na tatanggap sa mga congressman na ito na babaliktad, no? Itong mga kalaban, itong mga alalahanin po ninyo. Ito lang yung aking panawagan dito sa mga audience ko dito sa Donmar TV. Kung nanonood po kayo lagi dito sa aking channel at kayo po ay nakasuporta kay VP Sara, yung mga congressman na bumoto para i-impeach si VP Sara, okay? Hindi lang yung 52, okay? Noong nakaraang taon, alalahanin ninyo sino yung mga pumirma. Kung ang inyong mga congressman ay pumirma doon sa impeachment ni VP Sara, iwag nyo na yung iboto. Kung sino ang tatakbo sa inyong probinsya na nakasuporta kay VP Sara, straight na kayo doon. Iboto na natin lahat yon. Okay? Kasi po, itong 20 na grupo na ito na susuporta kay VP Sara, ipapakita ko sa inyo ngayon itong video na ito. Bakit sila gusto nilang suportahan si VP Sara, no? At ipapakita ko rin ang interview nitong si Attorney Baligod sa Bilyonaryo News kung paano siya instead na pakikinggan ang kanilang affidavit, no? At sino yung involved dito sa corruption, yun sana ang imbestigahan, tuloy sila yung inimbestigahan ng gobyerno. Sila patuloy ang binabackground check. Okay, so like and share muna dito sa vlog na ito para marami po ang makapanood. At sa mga bago pa lang dito subscribe na po kayo para updated kayo lagi sa mga ganitong mga trending na balita. Okay, unahin muna natin. React muna tayo dito sa 20 na grupo. Grabe ito guys, panoorin nyo ito. Kahit may 2 taon pa bago ang susunod na halalan, nagsimula na ang pagpapakita ng suporta ng ilang grupo para sa posibleng kandidatura ni Sara Duterte, VP Sara Duterte sa 2028 elections. May 20 organisasyon mula sa iba't ibang sektor ang nagtipon sa lungsod po ng San Juan upang ipahayag ang kanilang suporta sa ikalawang Pangulo. Narito ang balita ni Almar Forsuelo. Nagtipon sa Green Hills, San Juan. Yan po ang nagtipon-tipon. Ayan. Ito po yung mga mga leaders po ito Nagtipon, 20 ka grupo ito, nagtipon-tipon yung mga leaders. City ang mga taga-suporta ni Vice President Sara Duterte, isang araw bago ang paggunita sa ika-1 taon mula nang arestuhin ang dating Pangulong Rodrigo Duterte. Tinawag ang pagtitipon bilang National People's Forum na dinaluhan ng mga lider mula sa iba't ibang organisasyon at sektor kabilang ang simbahan, Muslim community, riders groups, youth. Imagine that one Meron ding mga simbahang nakasuporta kay VP Sara. Kilala nyo ba yung pari sa Cebu na si... Kalimutan ko yun yung mahilig talagang mag-joke si Father, nakalimutan ko yun tapos maganda yung mga mensahe niya sa kanyang mga gospel niya, sa kanyang homily, nakalimutan ko yung pangalan. Nakasuporta rin yun kay VP Sara, mga taga Cebu. Father,
Kalimutan ko yun. Mamaya, kung maalala ko ha. Maalala ko. I-comment nyo dyan, sino yung pare na nakasuporta kay VP Sara, yung taga Cebu. Groups at iba pang civil society organizations sa naturang pagtitipon, inilunsad din ng ilang grupo ang panawagang pagbabago sa kasalukuyang pamahalaan. Paglulunsad din po ito Father Ubud pala, si Father Ubud. O yan, nakasuporta yan kay VP Sara. Okay? Magaling yun rin yan. I-search nyo sa YouTube, Father Ubud, no, from Cebu. Father Shano Ubud, yan. ang isa sa pinakamalawak na pagtitipon ng mga leaders ng mahigit 20 organisasyon na ang layunin ay ipanawagan at tuloy-tuloy na ipanindigan ang Marcos, resign ka na. Alis ka na. Ayaw na ng sambayan ng Pilipino sa iyo. Ayon naman kay dating kongresista Jing Paras, Pangulo ng Kampilan ng Mamamayang Pilipino, layunin ng forum na ilunsad ang kilusang susuporta sa kandidatura ni Vice President Sara Duterte sa 2028. Ngayon, makikita nyo itong Tatay Digong for Inday Sara 2028 movement. We're looking at this as a political campaign movement. Kasi nag-announce na ng ating... Imagine this one ha. Wala pong involved. Sa nakikita ko lang ha, wala pong involved na politiko dito. Lahat po ito, mga volunteers o yung mga grupo-grupo na nakasuporta kay VP Sara. Nagkaisa. Okay? Kasi itong mga grupo na ito, may hawak itong mga malalaking numbers na boboto kay VP Sara. So, ang ano ba ang nakikita natin dito? Meaning to say, ito po yung nagre-represent po sa taong bayan. Kasi wala pong isang politiko na nakasuporta dyan, na magtayo tayo. Wala. Okay? Walang politiko involved behind that one. Lahat po yan passionate para sa bayan ng Pilipinas, passionate para suportahan si VP Sara, na naniniwala sila kay VP Sara na si VP Sara lang po ang makapagbago nitong mga sinira ni BBM. Diba? So, ayan, in-invite nila si VP Sara dito. Vice President that she will be running for the presidency, natural, maski matagal pa yon, ang puso natin ay para sa kanya, hinihikayat natin ang bawat isa na mag-umpisa na tayo to lay the ground for the Vice President to become President. Yan, Ayon naman palakpakan. sa tagapagsalita ng Partido Demokratiko Pilipino Lakas ng Bayan na si Atty. Ferdinand Topacio, nararamdaman umano ng publiko ang galit at pagkadismaya sa kasalukuyang administrasyon dahil sa Kung laliman nyo ang analysis ninyo, hindi po ito magtipon-tipon itong mga grupo na ito kung hindi na po sila pagod sa kabalastugan nitong administrasyon na ito. Kasi, kung maganda lamang po ang pamamalakad nitong si BBM, wala sanang mga ganitong grupo. Naalala ninyo? Nung panahon po ni former President Duterte, ang lagi lang nagrereklamo, Makabayan Black. Wala nang iba. Pero dito sa panahon ni BBM, ang daming mga grupo na pagod na, galit na, pati nga ito mga kakamping galit na rin. Pero kasi yung mga leader nila, gusto nilang kainin ang suka, edi wala silang magawa. may kawalan ng respeto sa batas. Ang unang-una po nating suliranin ay lawlessness. Hindi po ginagalang ang batas. Bakit ko nasabi yan? Unang-una, yang doktrinang Bendalo ay parang na-institutionalize na. Tignan nyo na lamang ang nangyayari. Yan ang administrasyong Marcos Bendalo. Kakahiya kayo? Yung kay Tatay Digong, kita nyo naman, yun ang pangunahing ehemplo ng Bendalo. Kinundi na rin ng ilang lider ng organisasyon ang umano'y lumalalang korupsyon sa bansa. Nandito kami sumuporta sa launching ng Tatay Digong for Inday Sara Movement 2028. Kasi nga nakikita natin grabe ng korupsyon sa ating bansa. So kami... Yan rin ang ano niya ha, reason niya for this event, no? Nakita namin na laganap na po ang korupsyon sa Pilipinas. Pero ako naman, no, analysis ko dyan, lahat naman siguro ng tao ngayon, no, ay galit na sa administrasyon, galit na kay BBM dahil sa malawakang korupsyon. Tama pala yung mga isinisigaw natin dati, no? Marcos! para masigurado ang panalo ni Inday Sara, lalaban kami hanggang 2028, no? Para mapalitan yung pamahalaan natin. Yung bangag na administrasyon na walang silbi, kundi pangurakot lang ng ating pera ng kaban ng gobyerno. May ilan ding nagsabing dapat umanong imbestigahan ang mga ulat ng katiwalian na lumulutang sa pamahalaan. Yun ang problema, no? Marami nang naglatangan, may mga ex-marines na mga sundalo na nagbulgar sa mali-malitang pera doon sa mga politicians, mga congressmen at sino-sino pa yung nandyan sa poder. Pero walang nangyari. So sana dapat pansinin ito
Kasi ito ang Sir, sorry sir ha, pero hindi na yan papansinin. Hanggang si BBM, ang presidente ng Pilipinas, ay wala talagang mananagot na flood control na mastermind. Huwag kang mag-expect, sir. 2028 na lang, 2028 na lang. kinakailangan ng mga tao na dapat imbestigahin kung sino ang may sala, dapat ikulong. Sinabi rin ng ilang leader na ang kanilang advokasya ay suportahan ng mga polisiya at pamumunong kanilang nakikita sa dating administrasyon. Regarding with our advocacy principle on this connection, ang amin lang pinaglaban nito is itong grabing issue na ngayon dito sa ating Pilipinas, ating mahal. Itong korupsyon, mga issues regarding especially in particular itong mga ongoing increases of the current prices of our basic commodities. Grabe na, sobra na. So what we did are trying right now is we are going to extend our 100% support for Inday Sara. Ayon naman sa ilang religious leaders, naniniwala silang may pagpapatuloy ang mga programang sinimula ng dating administrasyon kung mananalo si Duterte sa susunod na halalan. O suportahan po ang Duterte administration, most especially that Vice President Sara Duterte na tatakbo bilang isang presidente sa year 2028, na nakikita po natin ang ligasiya ng ating Tatay Digong, na siya po ang magbibigay ng kabaguhan sa ating bansa at naranasan na po natin yon. So kaya po ang masabi ko lang, while still there's time, we need to work for our country, our beloved country, to support this movement. Samantala, sinabi ng isang organizer na patuloy nilang palalakasin ang kanilang mga grupo sa iba't ibang rehiyon bilang paghahanda sa 2028 elections. Meron po tayong bawat departamento ng gobyerno na upang kontrolin, pero nakokontrol ba ni BBM? Hindi niya po nakokontrol kasi hindi niya po alam. Kaya po ang kampiyan ng mamamayang Pilipino, tayo po, ipinaparating po natin na dapat po tayo magsama-sama dahil meron pa po tayong panahon at araw na darating po ito dahil kami po ay patuloy na nanalangin sa Panginoong Diyos na ibibigay niya po ang karapat-dapat sa bansang Pilipinas. Nagpahayag din ng suporta ang ilang leader mula sa Muslim community para kay Vice President Sara Duterte. BP, kahit saan ka makarating, kasama mo kami. Hanggang ngayon, Iba't ibang grupo to ha, na gustong sumuporta kay VP Sara ha. kasama niya kami. Hindi namin siya iwanan. I think mga mga Muslim groups rin no, na nakasuporta rin yan kay VP Sara kasi ano yan laging binabanggit po ni VP Sara yung mga Muslim, di ba? At the same time, si Robin Padilla rin is representing the Muslim brothers and sisters natin. Nagpasalamat naman si Vice President Sara Duterte sa mga organisasyon at volunteer groups na patuloy na nagpapakita ng suporta sa kanyang advokasya. My deepest gratitude goes to the leaders, members, and volunteers of parallel support groups for your tireless commitment to our shared vision for the Philippines. Ang lakas ng isang pamumuno ay hindi nasusukat sa mga titulo, kundi sa alab ng puso ng mga taong naniniwala sa ating adhikain. Maraming salamat sa inyong paninindigan at Kasi ganito yan tumatakbo si VP Sara hindi para sa kanyang sarili. Okay? Ano nyo yan itatak nyo yan sa ating isipan. Tatakbo siya sa 2028 para sa atin lahat, para sa bayan natin, sa kaunlaran natin, hindi para sa kanyang sarili. Hindi kagaya ngayon ng administrasyon, tumakbo sila para maganda ang kanilang buhay sa Malacanang. Party doon, concert doon, it's too big doon. Grabe. Ay nako. tunay na pagmamalasakit sa ating bayan. Ibalik natin ang tapang at malasakit. Mahalin natin ang Pilipinas para sa Diyos sa bayan at bawat pamilyang Pilipino. Lakpakan. Para sa Diyos sa Pilipinas, kung mahal Almar Porzuelo, SMNI News. Ayan So, ako sa totoo lang I am very excited na darating na ang 2028 Kasi naman hindi ako excited dahil si VP Sara na ang presidente, siya na ang ating idolo na ganun. Hindi, excited akong magbago ang Pilipinas sa liderato ni VP Sara. Doon ako na-excite, okay? Na yung problema natin sa war on drugs, yung problema natin sa corruption, talagang yan. Alam ko, tututukan talaga yan ni VP Sara, kagaya ng ginawa ni former President Duterte. At excited rin ako na before 2028 or pagdating ni VP Sara sa Malacanang ay makalabas na yung ating minamahal na si former President Rodrigo Roa Duterte.